Hallelujah. Mag-a-announce lang po ako. First, sa next week, magkakaroon po tayo ng dry run sa World Trade Center. Okay, palakpakan natin ng Diyos for that. Meaning to say, sa next week po, wala po tayo dito. Doon po tayo mag-church sa World Trade Center, sa ano po, doon sa tent area, no? Iandaan niyo po dalhin yung inyong mga friends because we want to see what will be the atmosphere, kung paano aayusin ang place. That's why we want to have a dry run tomorrow. Doon tayo mag-worship service sa Sunday. Secondly, lahat po ng ating ano ba tawag natin ito? Yung ating covenant offering po na ginawa po na nakaraan sa ating sa Cuneta Astrodome, yung mga hindi pa po nakapagbigay, we continually wait for those finances po na ino-offer po natin in preparation for our new facilities na gagamitin po. Pwede ba palakpakan natin yung mga tao nag-commit at nagbigay ng covenant offering for that? Okay, we will be collecting all those covenant offering till December. Okay, so yung mga hindi pa po nakakapag-complete po noon, pwede po i-complete till December. And then last and final, mamaya pa magkakaroon tayo ng panalangin para sa ating mga kapatid dito po sa Tacloban City. Sino po rito yung may kamag-anak sa Tacloban City? Madami pala rito, no? We would like to, kung taga-Tacloban po kayo, na narito po kayo, may pamilya po kayo doon, direct family, you can come to us so that we could find out kung ano po yung pwede po namin maitulong. Okay? Gusto po namin makausap yung mga, kung taga-directly po, taga-Tacloban po kayo, hindi po yung kapitbahay nyo, taga-Tacloban, yung nanay mo mismo, kapatid mo mismo, ibig sabihin yun ang direct family na naroon po. Kasi po meron po tayong mga kapatid na taga-Tacloban, yung nanay nila, hindi pa nila makontak hanggang ngayon. And because of that, nagrarally po kami ngayon sa buong churches po natin, every service. Gusto po namin mag-collect ng special offering para makapag-contribute po tayo doon sa ating mga kapatid na nasa lanta. No? Libo na po yung namatay doon. Wasak-wasak, fully devastated. Hindi lang po nakikita yun kasi walang communication, no way to see. Pero ngayon, unti-unti na po nakikita yung mga picture, yung mga video. They really need help. And ang Dunamis for Christ is ready to help. Amen. Parang tahimik kayo. Ganito lang po yan. Very simple lang yun. Sila victim, tayo hindi. Ang tawag sa inyo, hindi victim, hindi gano'n. Ang tawag sa inyo, rescuer. Kaya ka rescuer kasi hindi ka victim. Sino na gusto maging victim? Taas yung kamay. Simple lang, para wag kang maging victim, para maging victim ka, wag kang mag-rescue. Ulitin ko? Para maging victim ka, wag kang mag-rescue. Pero if you keep on rescuing people, you will never be a victim. Amen. Okay, malinaw ba? Yung mga tao doon, victim. Ano tayo? Sino gustong papilan yung rescuer? Taas yung kamay. O gusto mo, ikaw mawalan ng bahay? Gusto mo ganon? Sininiwala, mabuti ang Diyos. Binigay yung ating assignment. Amen. So, we on a position that God, we believe that we are saved from that kind of dilemma because God assigned us to become rescuer. Tama po ba? So, whatever we could, tutulong po tayo. Sino dito yung masayang tutulong? No? Kailangan po nila. Hindi ako nag-raise ng damit. Hindi ako nag-raise ng mga damit. Di po yun. Kailangan nila doon pagkain, tubig, kailangan nila ng gamot. So, we are planning to send help, sending those kinds of need, na specific na food, kailangan nila ng gamot tsaka ng water. So, some of my friends, yung ibang kaibigan, ang pinamigay nila ng mga water jug na malalaki. Kasi wala silang water jug doon. Problema po yung pagdala talaga po doon. But, purihin ng Panginoon, may C-130 na ginagamit po ngayon para mapadala yung mga tulong. So, after this service, get excited to have a special offering. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, sa umaga pong, sa hapon pong ito, very timely yung topic natin ngayon, yung sensing God in the storms. Okay? When we begin to sense God in the middle of the storm. Sino rito yung nakaranas ka na naramdaman mo ang Panginoon sa storms? Taas yung kamay. May babasahin akong talata
ngayon po dito sa John chapter 16, verse 1 hanggang verse 7. Basahin natin muna, no? All this I have told you so that you will not fall away. Verse 2. They will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Verse 3. They will do such thing because they have not known the Father or me. I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. But now I'm going to him who sent me. None of you ask me, where are you going? And then verse 6. Rather, you are filled with grief because I have said these things. And then verse 7. But verily, truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send to him. Storms of life will come in so many ways, no? It could be family problem, it could be relationship problem, it could be financial problem, it could be health problem. But those are all storms of life. In fact, we realized last meeting na if you are walking in the will of God, you still have storms, magkakaproblema ka. Kung hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon, magkakaproblema ka din. So whether lumalakad ka sa kalooban ni Lord o hindi, magkakaroon ng problema. Pero maganda pag lumalakad ka sa Panginoon, merong benefit o result na ginagawa sa atin ng problema. Amen? On this passage, Jesus tried to help His disciple to prepare for the coming storms of the life. Alam nila si Kristo mamamatay. For them, that's a big problem. One day malalaman nila wala na si Jesus. For them, it's gonna be tough without Jesus Christ in their life. But one thing is good about Jesus, yung bago siya mawala, bago maging problema, we will look at this passage, how Jesus prepare us for the storm. No? Ito yung hindi nakikita ng mga tao. Ang problem, ang bagyo nariyan. Pero, pwede kang maghanda. Tama po ba? Tama? May isang kaisipan na dapat yung isipin ngayon. Pastor, bakit yung mga taong dumating yung bagyo, tinamaan sila, wasak na wasak sila? For one simple reason. Sinasabihan na silang may bagyo, but if they are not prepared, what will happen? Diba? Yung storm po, akala nila, tago tayo sa loob ng simbahan, pati simbahan wasak. Tago tayo sa loob ng stadium, pati stadium sira. Yung pinag-aandaan nila is not fitted dun sa dumating storms. Sa Tacloban City itself, mismo pong airport wash out. Lahat po ng street dun sa Palo area, wala ho kayong malalakaran. Hundreds of electric posts bagsak, thousands of trees bagsak. Hindi sila naka-react ng tama because ngayon, so, nag-text sa akin yung isa kong kaibigan, sabi niya, Pastor, mahirap kalagayan namin dito. Ngayon, unti-unti na pong yung isa kong kaibigan, bago siya nakapag-text, nagpunta muna siya sa lugar ng Kalbayog, doon lang siya nakapag-text. Ang layo. Pumunta siya ng Kalbayog kasi wala na doon silang makain, doon sila bibili ng pagkain sa lugar pa ng Kalbayog. Ang hirap. Sabi, pag magpupunta daw kayo, sabi nung isa naman sa Facebook, binabasa ko kanina, pag pumunta ka sa Tacloban, humanda ka ng ma-hold up. Huwag ka magdadala ng relos, ng cellphone kasi baka ma-hold up ka. Ang mga tao daw dito parang lawless na ngayon. Parang yung mga pulis hindi mo makikita, kasi mismong pulis nagre-recuperate, no? So parang lawless ngayon yung lugar. Yung Gaisano Mall, pinapasok lang ng mga tao para makakuha ng food, no? Yung looting is all around. Ganun kahirap. Because when the storms comes, hindi mo alam kung ano mangyayari. Are you still here? Are you still here? Now, I want you to know, dito sa passage na ito, basahin natin muli yung verse 1. How Jesus prepare us, all this I have told you so that you will not, what? Fall away. Buksan natin yung verse 5. Tignan yung verse 5.
I'm sorry, verse 6 pala. I think it's verse 4, hindi pala 6. I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warn you about them. Itong verse na ito, sinasabi ni Jesus, winawarningan ko na kayo, sinasabihan ko na kayo, para pagdating ng araw na yon, sabi niya, kayo ay handa. You know, ito yung maganda sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng problem, magkakaroon tayo ng difficulties, magkakaroon tayo ng storms, pero alam nyo, the Lord prepare us for that. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord is preparing us. Verse 1, tinin niyo po sinabi niya sa verse 1. Ito binanggit niya. All this I have told you so that you will not, fall away. Sinasabi ko to sa inyo, yon, warning yon, piniprepare ko kayo para pagdating nung araw na yon, hindi kayo magpo-fall away. Ibig sabihin, hindi kayo babagsak. You know? In fact, pagdating po ng verse 2, ito yung sinabi. Okay? You will be chased out by the Jewish people. Ito, they will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. By winawarning yan dito ni Lord, na yung mga disciples niyang kasama, magkakaroon kayo ng problemang malaki. Kasi yung mga religious people, papatayin kayo thinking that they are serving God by killing you. So yung mga disciples, habang nakikinig sila, alam nila may maparating, but just to hear that, it caused them to prepare. Say that word, prepare. Alam niyo ba, ang problema na overcome natin, natatalo natin, kung pinaghahandaan natin yung araw na yon. Are you listening? Kaya niya po doon sinabi sa verse 4, that I am saying this to you now, so that when the time comes, when the storms comes, ibig sabihin, you will remember what I have said to you, what I have told you. So dito po, basang-basa ko po dito, na si Lord, mayroong magaganap na problema sa 12, magkakaroon sila ng severe persecution to the point of the death, but the Lord prepared them, prepared their hearts. Pag may paparating na bagyo, ang inaabangan ko muna yung nagagather na ba yung ulap? Ayan na. Alam niyo po, si Pastor, may bahay ako eh. Naghahanda po ako doon. Nakita ko, the more you prepare, the more less ang inyong fear. Bakit kayo pinaghahanda ng Panginoon? Para kumatakot sa problema. Halimbawa, ako po, may bahay ako. Laging ang threat dyan, either sunog, ano pa threat sa bahay, pagnanakaw, diba? Yan ang laging threat. Sunog o nanakawang ka. Pag ninakawang ka, may mawawalang konti. Pag nasunugan ka, mawawala ang lahat. So ano paghahandaan ko? Una, paghahandaan ko muna yung mawawala ang lahat, sunog. Alam nyo ginawa ko? Bumili ako ng fire extinguisher, 3. Ang ganyang kalalaki. Tinawag ko si Grace, si Odie, tsaka si Yomi, tsaka mami niya. Ito, tawag dyan, fire extinguisher. Ini-extinguish niyan ng apoy. Ganito paggamit, yung mga anak ko nanonood sa akin. Ganyan ang paggamit. Ganyan, huwag mo itatapat sa mukha mo kasi dapat nakaganon. Okay, alam nila. So anytime, any moment, kung magkakaroon ng sunog, meron kaming konting laban kasi meron kaming fire extinguisher, di ba? Pangalawa, ang paghahandaan ko, yung magnanakaw. Pinuntahan ko yung likuran ko ng bahay, pinalagyan ko po ng mga dapat na cover. Merong mga grills na kahit daga, hindi makakapasok. Magnanakaw pa. Paminsan-minsan, parang gusto kong lagyan ng kuryente para sigurado. Pero hindi ko pa nagagawa. Nilagyan ko lang muna ng harang. Tingin ko, ayos na yon. Sa harapan, ito yung threat ko kasi bukas na bukas. So ginawa ko, naglagay po ako ng 2 English Mastiff na aso.
Kasi laki ko po yun. Lagi nakatambay lang yun sa gilid, ganon. Nakaganon lang ho yun. Pero nakasilip, nagbabantay ho yun. Dalawa ho sila doon. Pag pumasok kayo, nakakulong, akala mo nakakulong. Meron ho silang kakayahang magbukas ng lock. Kung kinakailangan. Ganon pong turuan yung mga aso na yon. Kaya nilang buksan ang pintuan nila kahit nakalock. Bakit? Kaya nilang lumabas kung gugustuhin nila. Yun po'y nakahanda na at natutunan ko, pagdating ng storms na yon, I am ready. Amen. So less po yung fear ko kapag pala ako ay ready. Kaya pala sinasabi ni Lord sa kanila in advance kung ano mangyayari sa kanila para pagdating ng storms na yon, ready sila. Now, ito yung gusto ko makakuha po ninyo. Pastor Oriel, bakit niya tayo piniprepare? Yan ang una. So that our fears will be lessened. Okay? Para yung, bago ito ituloy, tanong, totoo ba pag may problema nakakatakot? Halimbawa, wala kang pera. Sino hindi matatakot sa walang pera? Halimbawa, sino bigla ka nagkasakit, problema, sakit, nakakatakot din yan. Kasi ang sakit, may kakayahang pahinain ka at ubusin ang pera mo. Tama? Tama po ba? Sino sa inyo may problema ngayon dito na kayo'y natatakot sa problema nyo? Natanggal ako sa trabaho, problema ko to, di ba? Nako, wala na akong pera sa savings account ko. Natatakot ka. Nako, yung anak ko, yung kapatid ko, yung nanay ko may sakit, natatakot ka. Nako, all of the above. O, patay ka. Ang hirap. Sino problema nyo rito, all of the above? Wala ka ng pera, wala ka pang trabaho, may sakit pa, yung mga ganyan. Alam nyo po, ngunit kung kayo inihanda ng Diyos, magtataka kayo, wala akong pera, pero may nakatago ako. Di ba? May sakit, may kaibigan akong doktor. Sino? Si Jesus, di ba? Tama? Eh, may problema ako, kasama ko si Lord. Parang yung fear nyo, ang purpose ng paghahanda, less. Nakakita ko ng mga taong walang Diyos pag may problema, ang number one solution, jump. Jump. Saan? 10-story building. Yon, mga jump. Akala ko may problema, tatalo lang. Oh. Ang mga Kristiyano, pag may problema, tumatalon din. Nagpupuri sa Diyos, sila tumatalon din. Saan? Sa 10-story building. Patay. Di ba? So, ibang jump yung ginagawa nila. Tama po ba? Lalo na pag walang Panginoon. Now, look at this. Sa passage na ito, sinasabi ni Lord, magkakaroon ko yung problema, huwag kayong matakot, humanda kayo. So, kapag handa, less ang fear. Say the word, the more I prepare, less ang fear. Say amen. Amen? Sino dito yung handa ka sa problema mo? Alam nyo, sometimes you have no idea about the coming problems sa life mo. Pero pag handa ka, sino sa inyo ang problema mo, handa kang maiwanan ng boyfriend mo? Pastor, ikamamatay ko. May mga ganyan tao eh. Pastor, pag sino dito yung ang problema mo, ibabasted ka. Pastor, ikapupuyat ko yan, Pastor. Yan, di ba? Sino sa inyo, pag may dumating na problema, hindi kayo handa? Why? Because you're not prepared. Are you listening? Bakit kayo pinaghahanda ng Panginoon? Pangalawa, so that you will be secure in Him. Ang security natin, walang iba ang Diyos. Tama po ba? Pag kayo pumunta po sa Tacloban, and doon yung kaibigan mo, walang magagawa. And doon nanay tatay mo, wala ka silang magagawa. Saan ang security mo lang? Sa ating Panginoon. God, assure them, secure them. Kaya ko kayo pinapaghanda. Kaya ko sinasabi sa inyo para pagdating ng araw na yon, hindi kayo mag-fall away. Why? Because God is giving us the assurance na regardless of our problem, God is with us. Basahin natin yung verse 5 and 6. Okay? But now I am going to Him who sent me, none of you ask me, where are you going? Verse 6, rather you are filled with grief because I have said this thing, natatakot kayo.
Verse 7, but verily, truly I say unto you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate, yung advocate po, Holy Spirit po yun, will not come to you, but if I go, I will send him to you. Natatakot sila, papatay na sila, mawawala pa si Lord. Pero binigyan sila ng security ni Lord na aalis ako, pero may papalit sa inyo, walang iba kundi ang banal na Holy Spirit. Now, nung sinabi ito ng Panginoong salita na yan, aalis ako, ang ipapalit ko, ang Holy Spirit. May tatanong ako sa inyo, sino sa inyo, kapag may problema sa pera, ang number 1 yung tinatawag, ang Holy Spirit. Pag may problema kayo sa sakit, ang tinatawag nyo, Holy Spirit. Don't forget, sa harap natin ngayon, wala na yung physical Jesus Christ. Wala siya dito. Pero, iniwan sa atin ang Holy Spirit. Because sa oras na ito, wala yung physical Jesus, but nasa atin yung Holy Spirit na sasama sa atin habang inaharap natin ang anumang mga storms at pagsubok ng buhay. But unfortunately, not many of us, when we are in trouble, immediately, we call upon the Lord, the Holy Spirit. Bihira po yan. Kasi po ang Holy Spirit, advocate, parakleto po yan, yan yung coming alongside with us. Yan po'y dinisign, sila po'y ang Holy Spirit sumasama po sa atin para sa pagharap natin ng mga problema, ang Holy Spirit ang kasabay natin. That's why sa hapon pong ito, kung ito po'y bago sa inyong pandinig, gusto kong matutunan ninyo na ang Holy Spirit is there besides you to help you, to secure you na merong kang pag-asa sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. May the Holy Spirit be upon you. Ha? Iyan po ang katotohanan yan. Tama po ba? Kinakailangan po sa panahon po ng mga bagay na ito, may problema tayo. Kagabi po nagpe-pray ako, nung malaman ko po yung nangyari, sabi ko, Lord, hindi ko makontak si Pastor Noli. Hindi ko makontak si Pastor Paul. Lord, ano kaya nangyari sa mga kapatid ko? Alam nyo, kinontak ko kung sino? Holy Spirit. Sabi ko, Holy Spirit, I don't know what will happen to my brother. Lord, alam mo how much we love them, but I don't know, Lord, kung ano nangyayari sa kanila. Ang kinausap ko, ang Holy Spirit. Sino sa inyo niniwala, minsan wala kayong makausap sa problema ninyo. Kasi mismo, yung kakausapin mo, yun ang problema mo. Amen? Pero, alam nyo po, merong Holy Spirit na handang makinig sa'yo kung ano yung problemang sinasabi mo. Amen? At ang Holy Spirit ay magagawa. Alam nyo, nagtaka ako, may nag-text sa akin, sabi ko, paano ka nakapag-text? Pastor, andito ako ngayon sa bandang Kalbayog. Dito may signal. Sa wala eh. Sabi ko, Lord, purihin Diyos. Sabi ko, brother, buti pala, buhay pa kayo. Sabi niya, Pastor, sa biyaya lang ng Panginoon. You know, hindi ko sila makausap, pero pwede mong kausapin ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Tama po. Sino rito nagpapasalamat? May banal na Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Tapos yung kamay ng mga may problema, nasabi niyo na ba sa Holy Spirit yan? Secret ko to. Alam niyo ba, hindi niyo pa sinasabi ang inyong problema. Kaya sinabi ni Lord, ang mga problema niyo, yung mga nangyayari sa inyo, hindi pa kayo nagpe-pray, alam na ni Lord ang kalagayan niyo. Paano nalaman ni Lord ang kalagayan niyo, hindi pa kayo nagsasalita? Kasi nga yung Holy Spirit, siya yung iniwan sa atin na nakamasid, tumitingin kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Kaya ang parakleto, yung banal na Espiritu kasama natin, siya po ang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa atin. That's why we need to learn how to have fellowship with the Holy Spirit. Amen? Sino dito nagpapasalamat, may katabi kang handang tumulong sa'yo? You know, I want you to hear this. Alam niyo, ang Holy Spirit, number 1, He is all-knowing. Wala kang may tatago dyan. Pangalawa, He is everywhere. Hindi siya nagtatago, kasama mo siya. Pangatlo, He is all-powerful. Ibig sabihin, makapangyarihan siya. Lahat ng imposibleng nangyayari sa'yo, kaya niyang gawing posible. Si Lord, all-knowing, He is everywhere, and He is all-powerful. Pang-apat,
He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. Kaya kahit anong pagbabago mo si Lord, hindi siya nagbabago sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo ng may role ang Holy Spirit sa problema? Sino yung kumbinsido na merong role ang Holy Spirit? Amen? So una, ina-assure tayo ni Lord, okay? Ina-assure tayo ni Lord na andito lang ako. Amen? And then number 2, napansin ko, dito sa talatang ito, ina-assure niya that He has our best interest in mind. Yung problem, yung situation natin mga kapatid, it is to your best interest. Kaya ni Lord gawa ng isang bagay na kahit anong pangit ginagawa ng demonyo, sabi nga ni Joseph though you mean it evil for me, but my God mean it good for me. May masamang plano ang demonyo sa iyo, binigyan ka ng matinding problema, pero wag kang malungkot, ang Panginoon ay merong best interest in mind para sa bawat isa pa sa amin. Amen? Balikan natin ulit yung verse 6 and 7. Ano sabi ng verse 6 and 6? Rather, you are filled with grief. You know? Takot na takot sila, filled sila ng grief. Because I have said this thing. Natakot sila kasi aalis sila. Pero sabi ni Lord, ba't kayo natakot ka? Kasi aalis ako. Lord, mawala ka na, papating. Okay lang mamatay kung katabi ka namin Hindi, aalis ako sa mas mabuti. Bakit? Ito sinabi niya ngayon in verse 7. Verily, verily, I tell you, it is for your good. Minsan, it is for your good. Yung kinakatakutan nilang mawala si Jesus, it is for their good. Minsan yung kinakatakutan mo, it is for your... Tingnan mo katabi mo, may problema yan. Takot na takot. Yung pala, it is for your good. Wala ko tayo dapat ikatakot. Naalala ko po sabi ni Lord, sumakay na kayo sa bangka, tumoid na kayo sa dagat, doon kayo sa kabila. Pag tuwid nyo ng dagat, sa Sinang Galilee, kita tayo doon So yung 12, sumakay sa bangka. Nagsagwa na sila, at nung masagwa na sila, si Kristo, di ba sabi sa inyo, nagpe-pray. Naalala nyo? Nung makita nila si Kristo, makita nila yung ulan, umuulan. Lumalakas yung hangin. Sabi nung isa sa kanya, ano ko ba naman? Ulan at hangin, ba't ka natatakot? Para kang hindi mangingisda. Ay, oo nga pala, mangingisda nga pala ako. So mamayang konti, lumalakas yung hangin, nawala yung ulan, hangin nila lumalakas. Yung wave, lumalaki, 20 feet, 30 feet. Sabi nung kapatid niya, Brother, fisherman ka ba? Oo. Ano masabi mo dyan? Ay, waves. Kinakabahan na sila. Ano masasabi mo? Pare, nakakatakot yan. Nung inahampas niya yung natakot na silang todo. Nawala ang pagiging fisherman nila. Suddenly, sa sobra nilang mangiyak-iyak, takot na takot mamatay, may dumating na isang tao sa kanilang harapan, none other than our Lord Jesus Christ. Nakita nila, nagsasurf na gano'n, gumagano'n. Sabi nila, multo. Nakita nila si Kristo, yung wave na kinatatakutan nila, inaapakan lang ni Jesus. Tama? Nabasa nyo? Yung wave na nakakatakot, sa ibabaw ng wave na yon, nakasakay si Christ. Parang sinasabi ni Lord sa kanila, dito ba kayo takot? Tanyo yan? Yan, tingnan nyo, yung kinakatakutan nyo, they are under my feet. Di ba? Tapos sabi ni Peter, Lord, ang galing mo. Yung problem ko, nasa ilalim ng paanan mo. Gusto ko din yan. Pwede ba akong mag-walk under my problem? Halika. Come. Inapakan niya din yung kinatatakutan niya. Nakalakad ba si Peter? You know what is the meaning of walking on water? Walking on water means you walk above your situation. Those fear na dumadapo sa iyo. Yung mga, sino sa inyo gustong apakan yung kinatatakutan nyo,
Pastor, takot na takot ako maging matandang dalaga. Huwag ka matakot, huwag ka matakot. Pastor, takot na takot ako, baka ako maghirap. Huwag ka matakot. Pastor, takot ako, baka bumagsak na naman ako sa board exam. Huwag ka matakot. Pastor, natatakot ako, baka andain mong baka. Oh, tingnan mo katabi mo. Masyado kang maraming baka kasi. Yung mga baka mo, diyan ka natatakot eh. Alam mo gawin mo? Sabi mo sa katabi mo, let's walk on the water. Ano ibig sabihin? Let's walk above our circumstances. Amen? Apakan mo! Sampadyak naman dyan. Naapakan nyo na ba? Ang problema, hindi pinapadala sa utak. Ang problema, hindi dinadala sa ulo. Ang problema, inalagay sa ilalim ng paa. Amen? Because if you put that on your head, you will be overwhelmed. Pag dinala mo yung tubig mo dito, malulunod ka. Lagay mo lagi yun sa baba. Apakan mo lang. Sino rito sa hapong ito, kaya mong apakan ang problema mo? It means that you rule and reign above your situation like your Lord Jesus Christ. Amen. Meron tayong Panginoon na nagpapakita sa atin how to handle our difficulties, our problem. Pinapakita lamang ng Panginoon. Kaya nga sabi nila sa Kanya, inihahanda ko kayo para pagdating ng problemang yan, darating ninyo, hindi yan ang maglulunod sa iyo, kundi aapakan nyo yan. Amen? Pastor, paano ko magagawa yan? Ipapadala ko ang banal na Espiritu. Kasi ang Holy Spirit is the one who walks alongside with us. Kung magwa-walk with God ka, magwa-walk out with the Holy Spirit. Dahil kasabay mo siya, ang Diyos naka-walk alongside mo, parakleto mo yun no? Pagkasabay mo yun, wala ka dapat itakot kasi kung ang tubig inaapakan niya, aapakan mo rin kasi kasabay ka Hindi nang pwede magkasabay kayo, siya lumulubog, ikaw nakalutang. Siya nakalutang, ikaw lumulubog. Hindi, magkasabay kayo. Kung lumulutang siya, lulutang ka rin. Amen. Kung inaapakan niya ang problema, aapakan mo din. That's why, ang pinaka-friend natin during the moment, huwag kayong gagaya sa iba, na kapag may problema, ang pinupuntahan, alak. Kapag may problema, pinupuntahan, drugs. Kapag may problema, pinupuntahan, tao, kaibigan. Pag may problema tayo, iba tayo. Ang pinupuntahan natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon na handang tumulong sa atin at pagpalain ang ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Willing po ang Holy Spirit. He will always come and help you. Amen? Sabi nga ni Lord, pag wala na ako, He will come and help you. After I am gone, I will send the Holy Spirit. Alam nyo, masarap sa Holy Spirit pagkasama nyo. Di ba sabi ko sa inyo, ano siya? All-knowing. He is everywhere. He is all-powerful. And He is unchangeable. Ito po yung 4 na attributes ng Holy Spirit. You know what I like about the Holy Spirit? He will always the truth about us. Alam mo, kaya ka nagka-problema, i-reveal niya sa'yo yan. Bibigyan ka niya ng wisdom. Una, nire-reveal niya yung truth about you. Minsan, alam mo, may problema tayo. And then, God will reveal the truth about our sin. And then, God will reveal to us about God's justice. Minsan, sino sa inyo nagigilty pag may problema? Kasi ginawa ko yung kalokohan Alam niyo kung bakit mo nasasabi yun? It's the Holy Spirit. Nire-reveal niya yung truth about your sin. Until you repent, until you submit it to God. Ang Holy Spirit, pag siya'y gumagalaw po, ginaguide niya yung believer doon sa tama. Kaya pag may Holy Spirit ka, sa totoo lang, hindi mo alam ang solusyon sa problem. But when you have fellowship with the Holy Spirit, since the Holy Spirit is all-knowing, He is everywhere, He is all-powerful, He is unchangeable, i-impart niya sa iyo yung knowledge na alam niya para i-solve ang problema mo. Alam niyo po, pinakamasarap na coach, Diyos. Kasi alam niya kung paano ko nagka-problema at alam niya kung paano niya isosolve ang problema. No wonder ang mga Christian nakangiti. Tama, tinin mo katabi mo, nakangiti yan. Kahit may problema yan, kaya niyang umiti. Bakit? Ikaw ba naman ang bigyan ng guidance ng Holy Spirit? Amen? Amen. The Holy Spirit guide the believer in full truth. Amen? At ito pinakamatindi, pinakamaganda. Out of your situation, pag meron kayong problema, ang gusto ni Lord,
mag-glorify si Jesus during the midst of our storm. Amen? Tinitingnan ko po yung nangyari sa Tacloban. Ang sagwa po talaga, nakakaawa. Pero alam niyo po, humanda kayo. Mag-glorify si Lord sa mga nangyaring ganon. Why? Kasi po, out of devastation, out of the mga pangit na nangyari, God will see to it. The Holy Spirit will teach us how we can glorify God out of that. Amen? Amen? Mag-glorify ba si Lord na wala tayo doon, pero yung heart natin ay doon? Sa tingin nyo? Amen? Amen? Mag-glorify ba si Lord when we begin to try to help them? Hindi pa natin ito nagagawa. We don't even know their face. But you know what? We are helping them. Because you know what? In the middle of the storms, we want God to be glorified in that area. Amen po ba? Malalaman ng mga tao doon, pag dumating na po yung tulong natin doon, sabihin nila, glory to God, glory to God, glory to God. Grabe, may mga kapatid kaming tumulong na taga Maynila, glory to God. Lahat ng tao, magpapasalamat sa ating Panginoon. Makikita nila kung gaano kabuti ang Diyos. Sa kabila ng kanilang hirapan, tutulungan. Alam niyo ba mga Pilipino, sa tulong ng Diyos, 2 linggo lang, papagpagin lang. Simula na naman sila, they will start their life. Because sa mga Pilipino, purihin ng Diyos, ay may kakayahan, may resiliency tayo. Kaya nating bumangon sa ating pagkakadapa. Amen po ba? Amen. And you know, yung panahon na bumabangon ng ating mga kapatid, nakaka-glorify kay Lord kapag tayo tumutulong sa kanila. Sino rito willing mag-glorify ang ating Panginoon out of this situation? Amen? Yes, pwede po, no? Kaya po, yung excitement ng pagtulong ay nasa mga puso po natin. Amen? Ano tong storms? By the way, bakit ang storms dumadating po sa buhay natin? Why these storms are keep on coming in our life? I want you to know this. Number 1, storms allow us to see ourselves. Yan po ang unang dahilan. Para makita natin ang sarili natin. No? Last week, sinabi ko nga, para makita niyo yung faith ninyo, para makita niyo yung attitude ninyo, para makita niyo yung commitment ninyo kung anong meron kayo. Yung storms nito, it allow us to see our own self. No? Nakita dito yung attitude natin, ang dali natin bumigay pala pag may problema. You will know yourself. Number 2, storms are times of restoration. No? Times of restoration. Yung storms po na yan, pag dumadating po sa atin, yan po yung panahon ng restoration. And then number 3, storms can bring spiritual growth in our life. Say that word, spiritual growth in our life. Ganyan po yan. Nagbibigay po ng spiritual, they can bring spiritual growth in our life. No? Bakit po sinasabi po, bakit ko binanggit po yung nagbibigay po ng spiritual growth? Siyempre po, kapag may bagyo, nako-conform tayo. No? Yung patience natin, yung humility natin, nag-grow talaga tayo dyan, mga kapatid. And sometimes it can bring also happiness in our Christian experience. No? Sino rito yung nakapag-over ka ng problem, natuwa ka, taas yung kamay, yung masaya ka, ay salamat, na-solve na yung problem ko. Alam nyo, yung mga kinakatakutan natin, minsan hindi naman pala nangyayari. No? Nasabukan nyo na bang gumawa ng malaking problema, tapos natakot ka sa mangyayari, tapos yung tinakatakutan mo mangyayari, hindi naman pala mangyayari? Di ba napapangiti ka? Diyos ko po, akala ko wasak na ako. Di ba? Why? Kasi yung ine-expect ninyong devastation out of your storms, you find out, hindi naman pala ganun kalaki. No? Isang testimony, isang kaibigan ko doon sa, taga Marikina din to. Wasak-wasak yung bahay nila. Ubos, umiiyak sila nung makita ko yon. Naawa ko, kapatid natin sa Panginoon. Pagbalik sa kanila after 2 years, grabe, ang ganda ng bahay nyo ha. Alam mo, pastor, sa totoo lang, buti nga, nalubog eh. Bakit? Kung hindi nalubog, pangit pa rin bahay namin ngayon eh. So nakita ko, may magandang plano. Ngayon, ang bahay nila, konkretong brand new. Tapos naka-elevate, nakalutang. Sabi ko, ba yun, nakalutang ah. Pastor, para kung ano man bagyo dumating, hindi na kami maabutan. Sabi ko, you see, sino po niniwala may magandang mangyayari out of your situation? Ha? Ngayon, tinignan ko po yung family nila. Masayang masaya. Sabi ko sa kanila, sa nanay, Nay, yung bahay niyo dati, bulok-bulok, ang pangit. Samantala ngayon, pwede ba tawagan kitang Donya? Tumatawa lang siya kasi tawag sa kanya, Donya. Bakit ko siya tawagan? Kasi yung bahay niya, Pandonya eh. Bakit, Pastor? Hindi ko malaman pa paano napatay yung bahay na ito.
Yung mga anak ko biglang sumipag, umangawa sa kalagayan namin. Lahat yan nagtrabaho, lahat hindi gumastos, walang nag-drugs, walang uminom ng alak. Lahat ng pera binibigay sa akin. Ako naman, patayo lang ako ng patayo. Ito, Pastor, after 2 years, meron na kaming 2-story bahay na 5 ang bedroom. Ang ganda, Pastor. Samantalang nung araw, 1 lang ang bedroom. Tabi-tabi pa kami. Ang pangit ngayon, 5 bedrooms, Pastor. Pinaganda ng Panginoon. Totoo po ba? Minsan, ang ating experience can bring joy to our heart. Amen po ba? Amen po ba? Kaya wag ko kayo matatakot sa problema. Tama? Last and final, paano tayo lalago sa storm? How to grow during storm? Okay? See this word. I need to have decision. Sabihin mo, decision. Sabay-sabay na sabihin, decision. Bago pa lang kayo magkaroon problema, o storm sa buhay ninyo, ngayon pa lamang, I want you to make a decision because if you want to grow out of your problem, it will require you the right decision. Again, once more, say that word, it requires a decision. Okay, anong decision ang gagawin ninyo? Tuwing may problema ako, may decision na ako. Sabi ko, number 1 decision ko ito. Sa problema ko, I decided that Jesus will be the Lord over my problem. That's my decision. Pangalawa, sinasabi ko to, I decided na sa problema kong ito, meron akong makukuhang benefits. I decide to receive the benefits out of my problem. Alam niyo po, tuwing may problema ako, totoo po yun. Totoo po yun. Sino naniniwala, if you make a decision that Jesus should be the one to control and be the Lord of your situation, magle-less po yung fear ninyo. You know, every day I make a decision, Jesus is my Lord. Darating ang problema ko, sabi ko, Lord, mabigat ang problema ko, pero buti na lamang, ikaw yung God ko. Tama? Let God be God. Come on, say the word. Let God be God. Amen? And then, pangalawa, decision na ninyo, na kahit may problema, tinatanggap ko, magkakaroon ako ng benefits sa mga problemang ito. It is good for you, for me to go away, ang sabi ni Lord. Bakit? It is good for me. Meron akong benepisyong makukuha mula sa mga problemang ito. Sino sa inyo nakikita nyo ang problema nyo, may benepisyo kayo dyan? Yung mga walang pera, ngayon natuto ka magtipid. Hallelujah. Amen? Amen? Yung mga walang pera, natutong magsipag. Tama? Yung mga walang pera, natutong magtipid. Ha? Tama? Yung mga walang boyfriend, natutong maligo. Hallelujah. Ay, yung mga walang boyfriend, natutong ano? Ha? Sabi nila, Pastor, natawa ko dun sa isa eh. Pastor, ano nga pala yung sinabi mo nakaraan? Maganda yun eh. Sabi ko, bakit? Kasi, Pastor, kaya wala akong boyfriend. Naghahanap ako ng the best eh. Yun ang pinagpepre ko. Alam ko, bibigyan ako ni Lord ng the best. Pero Pastor, may nadinig ako sa iyo eh. Ano yung sinabi mo? Sabi ko sa kanya, huwag mong hanapin yung the best. Ang hanapin mo, yung taong magpapalabas ng the best in you. Pastor, paano kung pangit yun? Kahit pangit yun, basta marunong magpalabas ng the best, yun ang piliin mo. Yung wife ko, ganun ang ginawa eh. Pumili siya ng gwapo na magpapalabas ng best sa kanya. Dito pala, si tatay. Birthday niyang kahapon eh. Mga kapatid, minsan ang tingin niyo sa tao, walang magagawa. Walang pera, pero alam niyo po, ito isipin ninyo, wala sa yaman, wala sa forma ng tao yan. Kung ano yung nasa loob, isipin po ninyo, kaya ba niyang ilabas yung the best in me? Piliin mo na yung tao na yun. Ha? Hindi kinakailangan mayaman, pero marunong magpalabas ng the best. Maniwala po kayo, gaganda at aayos ang buhay natin. Amen po ba? Sino excited, harapin ang problema, taas yung kamay. May benefits eh, no? Tama? Magbo-boyfriend ka nga, wala ka namang ginawa, pinasakit ang ulo mo. Hindi tamang boyfriend yon. Ang tamang boyfriend na galing kay Lord, nilalabas yung best mo, hindi ang worst mo. Amen? Amen po ba? Sino ito may financial problem? Alam nyo bakit may financial problem? Merong lang itinuturo sa iyo ang Panginoon. Amen? Sino sa inyo may sakit ngayon? Tinuturuan ka lang manampalataya ng Panginoon. I want you to believe
that God is a God of miracle. Today, let's make a decision that God is a God of miracle. Amen. Tumayo tayo lahat at awitin natin itong song na ito. Asan yung banda ko? Nawala ata, baka nakatulog. Okay? Pakigising nga yung banda ko. Andiyan ba ba? Awitin natin itong song na ito. You know, I like this song pertaining to the storms of life because reality po sa atin lahat to. Okay? Are you ready to sing this song? Amen? Let's sing the song from our heart. Hallelujah. Sing. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. And when the oceans rise and thunder soar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hallelujah. I want you to believe that God is your rescuer. Hide me now under your wings. Cover me, Lord. Cover me. Yes, hallelujah. Within your mighty hands. Within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. For the last time. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the world. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Lord, I will be still, know you are God. Hallelujah. Dalhin natin ang ating mga suliranin, problems sa Panginoon sa tanghaling ito. Lord, indeed problem comes in like a flood, Lord. It creates fear in our heart, Lord. Hide me now, O God. Hide me under your wings, Lord. Cover me, Father. Cover me, Lord, so that the storms would not hit us, Lord. Hallelujah. Today, God, we entrust everything into your hands. Lord, we never trust men, but we trust Jesus. That indeed, that out of this problem, we will grow, we will mature. Our life will become excellent, O God, because the God of heaven is with us, walking alongside. Holy Spirit, grant us wisdom as we walk along with you. Lord, give us the assurance that indeed you are true to your promise, that you will never leave us nor forsake us, Lord. Panginoon, sa tanghaling ito,
There are people may problem financially, Lord. May mga problema sa sakit at karamdaman. May problema sa kanilang spiritual life, Lord. May problema sa kanilang mga hanap buhay at mga negosyo. Higit sa lahat ang mga problema sa kanilang mga relationship sa tahanan. Panginoon, sa tanghaling ito, sagutin mo ang aming mga panalangin. Kasama sa tanghaling ito, Ama, ipinapanalangin namin ang aming table na ito. The table of grace and mercy, where the cup and the bread is about to be partake with your people, Lord. Today, we pray that you would minister to your people, O God, even as we partake this bread and this cup. Lord, mangusap ka sa bawat isa. Give them assurance, Lord, that Jesus is still the Lord of the earth, Lord. That God, that out of this problem, we shall have benefit, O God. So, Lord, today, we pray for these emblems, Lord. Use it to remind your people that indeed, you're still sitting on the throne, controlling the situation of every aspect of our life. Lord, i-bless mo ito at pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah.